Hindi kung ano lang yung pinipit. Sabihin natin, kami po mga tagapagturo, opo, kami po yung nangunguna sa pagtuturo sa inyo. Ngunit kailangan ang bawat isa sa akin pa rin ay maging observant, palabasa, nang tayo ay hindi mahaluan ng anumang mga mali. Kasi kaya niyan, kung tayo ay may nakikita mali sa mga tagapagturo, at kung ilan naman doon ay mga tagapagturo ay patuloy na naninila, eh baka kayo po ay maligaw. Kung kaya patuloy na tinuturo sa bawat mga miyembro, na tayo ay makibahagi sa pag-aaral, magpalago ng ating mga pananampalataya. Hindi maging piping tagapakinig. Nang sa gayon, maaari kayong magtanong at kayo ay makapagbahagi. Kasi may tinatawag naman tayo mga Bible studies. Maaari hindi man sa oras ng pagsamba, maaari sa pagkakataon na mayroon tayong mga tagapagtayo na maaari nyo mapagtanungan. Ang pagsunod sa Panginoon sa mga utos at tinig na nagpapakita ng tunay ng pananampalataya at ang paglilingkod sa Kanya ay dapat maging tapat at magpatuloy. Sa kabuuan, ang talatang Deuteronomio 13:4 ay isang gabay sa isang matibay na relasyon natin sa ating Diyos, isang buhay na nakasentro sa pagsunod at katapatan sa Kanya. Tuloy po natin na kung saan ang dapat na maging buhay ng isang Kristiyano ay ang pagsunod sa Kanyang mga utos na kung saan ay sinusuportahan sa Ecclesiastes 12:13. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang Kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Tungkulin natin ito na dapat natin isagawa. Meron pong isang passage na kung saan ay may kinalaman sa awit 84:10 na kung saan ang isa sa mga anak ni Kore o ng Korahites na tinatawag po natin. Ito pong awit 84 ay nagpapakita na nagpapahayag ng matinding pananabik sa presensya ng Diyos ng mga anak ni Kore na isang pangkat ng mga Levita. Sila yung mga nagsisilbi doon sa mga panambahan sa templo, particular na sa pangangalaga sa musika at pagsamba. Kung kaya, ang sampo dito ay sinabi ng anak ni Kore, aking minagaling na maging tagatanod pinto sa bahay ng aking Diyos kaysa tumahan ako sa mga tolda ng kasamaan. Ano po yung pinakita dito? Doon sa dating Biblia, nakasaad ay ganito po. Sapagkat ang isang araw sa iyong mga looban ay mabuti kaysa sa 1,000, aking minabuting maging tagatanod, pinto sa bahay ng aking Diyos, kaysa sa tumahan sa mga tolda ng kasamaan. Dito pinakikita kung anong kaugalian na mayroon sila na mas pipiliin pa nila na maging gatekeeper sila rather than to live in this sinful world on earth. Kaikapat na dahilan o sinasabi why we are here in this world is to prepare ourselves for eternity. Tayo po ay destined to die once and no one can escape on death. Hindi tayo pwedeng makatakas at hindi natin alam kung kailan. Hindi mo pwedeng sabihin na bata ka pa o matanda ka na o kahit sa anong pagkakataon. Hindi natin alam kung ano yung oras, paraan ng ating kamatayan. Kung kaya we need to prepare ourselves.
at kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghukom, na makikita natin yan sa Hebreo. Isa ito sa dahilan kung bakit tayo narito, ay upang ihanda ang ating mga sarili para sa paglalakbay nating tatahakin pagkatapos ng kamatayan. Ang lahat ay haharap sa ating Panginoon at tayo ay huhusgahan. Kung kahit habang tayo nagbuhay, hinahanda natin ang ating mga sarili. Kakalungkot po pagka bigla-bigla, no? Nagunaw tayo ngayon. Ilan lang pala tayong haharap sa Panginoon agad. Yung ilang members wala dito. Okay. Ang mga taong nalilito kung bakit sila nandito ay maaaring magtapos na nagsusumika para sa kaligayahan o kayamanan o kasikatan bilang layunin ng buhay. Ngunit ang lahat ng mga ito, ng mga bagay na yan ay walang kabuluhan tulad ng sinasabi natin sa banal na kasulatan sa Mark sa Mark 8:36-37. Wala pa po, hindi ko na ilagay dito. Sapagkat ano ang mapapakinabangan ng tao na makamtan ang buong sanlibutan at mapapahamak ang kanyang buhay? Sapagkat anong ibibigay ng tao na katumbas sa kanyang buhay? Marami po sa atin ngayon kung ano ang priority sa buhay na ito. Most of us, mga material na bagay, kasiyahan, kung saan magkakaroon sila ng kapanatagan sa mga bagay na nagbibigay kagalakan, material peace. Yung po nakakalungkot na kung saan ay mentras gamitin natin minsan yung katalinuhan natin. Meron kasi pong mga tao ngayon na kung saan ay mayroon kang kakayahan, may katalinuhan ka, ngunit hindi mo ginagamit sa paraan ng paglilingkod sa Panginoon. Halimbawa po, may kakayahan ka umawit, pero pagdating dito, hindi mo ginagamit para makapag-inspire ng mga awit. Pero pag sa bahay, maawit ka, sa karaoke, okay, sa mga birthday, namumuna ka pa, sa mga party. Pero pag dito, hindi mo ginagamit yung skills mo na yun para magpuli. Pero yung parinig mo doon sa ibang tao, maganda yung boses mo. May mga ganun tayo ilang mga tao. God created us na kung saan ay binigyan niya tayo ng mga unique na katangian para gamitin natin sa paglilingkod sa Kanya. Kung meron kang kaalaman sa pagtuturo sa Bible, tulad ng ating mga tagapagturo, nagagamit din nila. Kung ikaw na may kababaihan, ang binigay sa iyong skills ay kung paano mo i-guide yung iyong mga anak. Wala na rin yata tayong Bible study sa mga bata po. Na dati-dati meron tayo po. Na meron isang kabataan, iipunin ang mga maliliit at iipunin doon sila tuturuan. Kung kaya mo magturo. Yun ay yung mga tinatawag natin, ilang bahagi ng paglilingkod na ibinigay sa ating skills na dapat natin gamitin. Kasi ang bawat sa atin ay binigyan ng katangian ng talent, ng skill. Walang magkakapareho po sa mundo nito. Exactly the same. Nilikha ka ng Diyos na may pagka-espesyal upang tuparin ang isang tiyak na layunin dito sa mundo na to.